Good morning mga katuktok. Nandito tayo ngayon sa loob ng TVS King. Mag-DIY tayo kasi yung wiper natin, tag-ulan pa naman ngayon. Medyo weeks na rin natin na iniinda yung pag pagmamalfunction niya. Kailangan pa naman natin ng wiper kapag maulan. So nahirapan tayo ngayon. Ang issue dito ay mahina yung hatak niya hanggang sa hindi na siya gumagalaw. So may time na pag inangat natin sa windshield tulad nito, may time na kapag inangat natin sa windshield, kapag inangat na ganito natin, gumagalaw siya. Pero madalas hindi. Ngayon, i-on natin. Tingnan nyo, di talaga siya gumagalaw. Pero minsan may time na kapag sinaksak mo ganito mo gumagalaw siya. Ngayon wala. Kaya nga kapon napansin ko nag-drive ako, naka-on pala to hanggang sa uminit na lang yung ilalim. So na alarma ako. No. So i-off natin ulit. So ngayon hindi na siya gumagalaw. Tingin ko akala ko fuse ang problema, pero bakit gumagalaw pa minsan-minsan? Ibig sabihin mayroon pa rin power pumapasok, may kuryente pa rin. So baka ito ay stuck up. So ito try natin to buksan at i-DIY. So hindi tayo gaano makabilo dito kasi meron tayong mga abubot. So tanggalin muna natin to. Naka-fix pa naman. Ito sa charging natin, no. Okay, dito lang muna siya. Meron tayong sa charging, tapos ito may monitor sa reverse camera, mayroong naka-installed na signal light sa gilid, kaya kumbaga kargado ng wiring dyan. So para try na lang natin kapain, tanggalin muna natin to para masilip natin yung mismong wiper motor. First time natin magtanggal nito, pag kinaya natin makakatipid tayo. So kung sakali hindi natin kayanin, sakali natin pagawa sa labas na. Itong susunod natin tatanggalin. Palit ako ng wiper, medyo nahirapan ako sa pagtanggal nito. Pero ngayon malambot na lang siya kasi wala siyang kalawang. Pero yung stock wiper, matagal siyang hugutin kasi nga siguro sa 3 years medyo kinukalawang na, kaya nahirapan ako bumunot. Ngayon malambot lang, oh. Ito yung tatanggalin natin sa dalawa pa bang nakaka-connect sa kanya. Ito sa ilalim tatlo. So bali tatlong nut yung tatanggalin natin. Ito natanggalan natin mga tuktok. Pahirapan pala tong ikatlong nut. Nandun pa naman sa ilalim. Walang buwelo na mas mahaba pa dito para hindi sumayad sa dashboard. Ito kasi sayad sa dashboard eh. Ito na nahugot na natin itong mga tuktok. Ngayon, ang another challenge naman dito na inuna bago ko inugot doon sa ilalim kasi hindi natin gamay yung wiring nitong TVS King. So sabi ko nga DIY lang tayo. So hanapin na lang natin kung saan, atakin ko na lang, tingnan ko kung saan yung gumagalaw-galaw. Yun na yung wiring niya. Ngayon nakita ko na kaagad. Nating mahugot yung wiper. Medyo masigip tong posisyon natin kasi yung sa chair extension, ito yung magano makagalaw. So ano ba to? Dalawang kamay. Hindi. Okay. Okay na. Pinipisi lang naman yung clip. Tapos push pataas. Oh, tingnan nga natin kung tama yung nahugot natin. Oh, tama nga. Tama mga tuktok. Tingnan ito. Ito lang naman yung clip niya. Daling ugutin. So, ang sunod na challenge natin ay kung paano natin ito bubuksan. Sana hindi nasunog yung
nakalimutan ko yung term ng mga electrician dito o ng mga technician, yung 'di ba yung bronze na doon nagtatouch yung carbon brass. Kasi kapon paggamit ko, naka-on yung wiper, di naman siya gumagana. So siyempre yung tendency iinit. So sobrang init na nito, napapasok na nga ako yung mabuti, nakapa ko. Kasi nagpalit ako ng bulb nitong indicator signal light. Kung di ako nagpalit nito, kasi nabusted na siya, maaring baka madamage na to ng tuluyan or mag-cause ng ano pa man na wiring malfunction. So nung nagkapa ako nito, nakapa ko to, sumagi yung daliri ko, mainit ko, nalaman na sobrang init na pala, mabul hanggang sa pinag-off ko yung engine at pinalamig ko. So pinifigure out ko baka kasi ito yung problema, baka may kalawang kasi sa tagal ba naman ganito yung posisyon niya, pero papasok yung dumi dyan at tubig. So baka may mga corrosion or kalawang or stain na dyan na nag-cause para hindi na siya makaikot ng tuluyan. So sana dito hindi nasunog, para hindi na natin buksan at di natin linisan, kasi syempre may kahirapan din yung pagbalik ng carbon brush dyan. So kung maayos natin to, successful to, no? Papakati, kung sakaling sira, bubuksan natin to para malinisan natin yung dinadaanan o kinaklaman ng carbon brush. 1, 2, 3, 4, apat na Phillips screw na tatanggalin natin dito. Mangailan tayo dito ng grease or grasa para sa pag-lubricate. Ang problema, mayroong isang tornilyo yung di nabubukasan. Mabibilog to, oh. Sobra pagka higpit. Nakakuha pa naman tayo ng tawag dito. Na-encounter pa naman natin. Malaki. Dapat kailangan ito yung mas malaki-laking Phillips screw para maglapat siya dito. Medyo magalakihan kasi yung butas niya. Sana magbukas na. Ay, salamat sa Diyos, bumukas na rin. Sobra sa pagkaigpit. Kaya dapat pag nag-iigpit ng mga ganito, huwag naman yung sobra. Lahat ng bagay na sobra, masama eh. Ngayon to, natanggalin natin mga tok-tok, thanks God, at di tayo nahirapan dito sa isang screw. Asa na? Ay, one down tayo sa isang lock. May pahirapan din pala to. Tanggalin natin tong isang washer. Itong isa. Malapit na. Bumuka na ng konti. Ayan, natanggal na yung lock. Sunod yung washer naman. Ligtas na naman yung 500 natin dito. Tama ba? Mayroon pa to isang lock. Oh my God, sakit. Kala ko tapos na, mayroon pa pala isang pang challenging. Ayan, ito
Thank you sa screw at natutulungan tayo nito. So, kung may lock, ibig sabihin meron din tong washer dito. Meron nga. Halos hindi na makita sa kapal ng dumi at kalawang. Oh, kaya naman siguro hindi ito umiikot eh. Kargado. Medyo may kahirapan sa tanggalin, kaya ang gagawin natin, lilinisan na lang natin. Sakto, meron tayong gasolina. So, hanap muna tayo ng paglagyan natin. Ito na. Gamitin natin tong cup noodles. Yung alaala natin sa Mindanao. Binili natin to sa Zamboanga, ay sa Basilan. Yan. Naiikot ko na rin pero konti lang. Pero kahit pa paano gumagalaw na siya. Tapos grabing kalawang yan, oh. Sisira nga yung motor kung lagi natin pinipir sa ion. Nakalawang dapat sana sa mga ganito, dapat stainless. Ikot-ikotin lang natin para mabasa yung loob. Para malinisan at matanggal na rin yung mga corrosion. Pahirapan pala to mga tuk-tuk, tingnan nyo. Mabuti di bumigay itong cover. Grabe. Tingnan nyo, super dry, halos di maikot oh. Tiyagaan lang na pinukpok natin ng paganito. Hanggang sa bumaba na lang siya. Ay, tingnan nyo, super dry na dry ang ilalim. Sana mahugot na natin. Kasi gumagalaw-galaw na siya. Natanggal na rin sa wakas na. Kalawang talaga at dumi. Ayun, lilinisan natin to. Kaso ang problema natin, nasira na yung seal. Huwag naman siya, pero mas maganda sana kung may seal tayong panlagay. Ba't kinapit mo yung toothbrush ko? Hindi mo naman baga ito ginagamit. Dirty na baga to. Diba, hindi man ito talaga yung toothbrush mo. Kanino yan? Yung sa'yo. Pero hindi mo na ito ginagamit nung baby ka pa to. Kaya ginamit ko na lang sa tuk-tuk. Diba? Pati sa'yo na yan. Opo, sa akin na. Sa tuk-tuk na, hindi sa akin. Nalinisan na natin mga katuk-tuk. Ito na lang yung daanan natin ng konting sandpaper. Wala na tayong seal. So, try na lang natin to ikabit kahit walang seal. At pero nasa loob naman siya. Kung sakali naman, kaya natin to buksan ulit kasi nasubukan na natin. Yan, malinis na. 4 pala yung natanggal natin na may seal. 1, 2, 3, 4. 4 yan na may lock. Tapos ito 4 na tornilyo para yan dyan sa wiper motor. Ito na 2 para yan sa dashboard. Ito naman yung 3 yan dyan siya yung humawak sa wiper motor to body. Mahirapan maglagay habang wala pang nakakaharang. Ayan mga tok-tok, tapos na, naikabit na natin at naibalik na rin natin. So checking tayo ng ilaw, hazard, pares umiilaw. Ito, ayan yung indicator, nagbi-blink. Kung nakikita ninyo, medyo mahina ang brightness niya, kaya nagpakabit tayo dito. Tapos i-off natin yung hazard, signal light left. Okay, same yan, umiilaw. Right, umiilaw din. Tingnan natin yung reverse light kung okay, umiilaw din siya. So ibig sabihin walang nagalaw. Tapos tingnan yung wiper motor natin. I mean yung wiper. Ayan, dati hindi niya kaya, kahit basa yung salamin hindi niya kaya. One more, tingnan natin sa labas. Ayan, malakas na. So wala naman ganong ingay yung motor, pero kanina parang napapansin ako, pero pakinggan ninyo ulit. Parang ganun lang yung ingay niya, baka normal lang yan. So anyway,
yan, successful yung ating pag DIY.